napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, at palakay. Himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Bataan ni Romualdez. Katodo tanggol. Ito rin, isa rin to eh. Mga affected din to sa mga, hindi rin kapag may konting sinabi si Tatay Digong, sobrang protective. Kapag galataan na kayo mga sir, hindi naman kayo masyadong ganun. Masyado na kayong halatado eh. Ingat ka, Idel. Baka masara ang channel mo tulad ng di wow. Bakit? Sakop ba ako ng MTRCB? May sasara channel. O yan nga MTRCB ba? O yan naka-picture pa dyan ayan nagmi-meeting pa kami sa MTRCB. Ba gusto mo? Okay, play natin to. Ito na yung mga sugo ng Tambalus. Me personally, in terms of her call for resignation, I think that is the prerogative of our president. The litmus test is when she has lost the faith and confidence of our commander-in-chief. And that is President BBM. And that will be the only time that she should really resign, do the right thing and resign, if the president no longer believes in her. Secondly, her participation in the prayer rally, I only saw tidbits of it. Who I saw on the stage were Senators Bato and Senator Bongo as far as national figures. From what I heard and I saw, VP Sara was among the crowd talking to the people. And we don't really know what her purpose is there. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, the former president. Wow, neutralize. Wag naman masyadong masipag yung banat siya Ito, talagang takang-taka ako dito sa mga to. Wala namang ganito dati talaga, di ba? Wala namang ganito dati. Ngayon may pa-press conference na kayo, yung mga congressman, may na sila eh. May mga pa-interview na eh, kasabay na ba ng panahon yan? Pag pa-high-tech ng pa-high-tech, ganun din dapat kayo? Dati naman, wala naman pong mga ganito eh. Tsaka ito ginagawa nyo namang mahina si Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa nyo. Ano ba kayo? Mga depender? Kagaya namin? baka sa susunod hindi natin mamalayan yung mga congressman na to maging vlogger na rin. Tigapagtanggol ni Romualdez. Hello? Tigapagtanggol ni Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo yun, wala namang masyadong big deal doon sa mga pinagsasabi nila. Ewan ko ba dito sa mga to? Imbis na pag-aatupagin nyo yung mga problema dyan sa mga bayan-bayan nyo. Imbis na pag-aatupagin nyo yung mga problema dyan sa bayan nyo, dito kayo nag-aaksaya ng panahon. Nga pala, shoutout kay Ma'am Risa Ontiveros. Ito ba, dapat ito yung pinagsasabihan nyo. Ma'am Risa. Kasi tingnan nyo sila, nag-aaksaya ng panahon palaging sitahin ng mga ginagawa ng mga Duterte. Dapat ito po yung pinagbibigyan nyo ng pansin, Ma'am Risa. Oo, tingnan nyo, mga congressman yan, dapat nag-aasikaso ng mga trabaho nila dun yan sa kanilang mga baryu. Pero tignan nyo, anong ginagawa, walang kundi yung mga paratang daw di umano ng mga Duterte sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Masyado naman kayo sensitive. Kasi sensitive naman itong mga kasister ni Maring Jaret. Ay, Maring Janet, kumusta ka na? Balita ko, umiimpis na ilong mo. Maring Janet, yung mga kumare mo, nagpuputak na sa social media.
Maring Janet, yung yung mga kumari mo, nagpuputak sa social media, pare, Ate mo naman to ba? Hindi mo masyado silang halatado. Hindi kasi ganito yan eh. Alam niyo kung bakit may mga ganito yung mga congressman. Ito, ayon lang to sa sarili kong tag dito, teorya. Ano teorya ba? Tama ba? Kaya laging nagpapa-expose tong mga to. Sa palagay ko, may mga plano din tong mga to. Yung mga susunod, makikita natin to sa mga senador. Tatakbo tong mga congressman na to. No. Kaya laging gusto nito nagpapa-expose sa camera. Wala na kayong ginawa kundi idikit yung mga pangalan nyo sa mga Duterte. Magtama-tama na kayo ba? President Bongbong Marcos, because she is still his cabinet secretary for education. Hindi yan mananalo. She can still do so much good for our nation. And it really was, a wonderful thing for all of us, the Mindanaoans, I think also the Visayans, and also for the Ilocanos, Northern Luzon, to see the two together, the unity team. That is the greatest, I think the closest in modern history where the Philippine people as a nation were united. So I would not want to give up on that dream. Wow. Na sinasabi ng mga tao na wala na yung unity team. I wouldn't want to give that up on that. I hope Masyado sila affected dun Masyado kayo affected dun, sir, sa ng mga sambayan ng Pilipino. Opinion ho nila yun. Sila yung mga naghalal dyan sa inyo, ha? Kaya may karapatan ho sila na sabihin nila yun. that being, his daughter, our former president, President Duterte, will somewhat be, in a way, parang tapered down or, Yan, isa pa yan. Yung about sa DepEd na yan. Bakit hanggang ngayon bakit hindi nyo maibalita yan? Ha? Ba't wala man lang ako naririnig sa inyo na etong si BP Sara ay nag-number 1 sa sa kasipagan niya. Na ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Ba't hindi nyo man lang mabalita? Ba't ganun? Di napapansin ko bakit lahat na ng pagkakamali ng Duterte nagpapa-interview kayo? Pero sa mga ginagawa ng mga Duterte na maganda, ba't parang wala kayong sinasabi? Why? Ba't ganon? Ayaw na lang magbalita. Yan na nga lang talaga. Kaya tapos pag nasabihan kayo na bias kayo nasasaktan kayo totoo naman, pinapakita nyo naman. Kasi never naman namin kayo nakitaan na may nasabi kayo sa magandang ginawa ng mga Duterte. Halos lahat na lang ata ng pagkakamali ng mga Duterte, sinisitan nyo. Yan yung mga napupunan nyo. Pero yung mga magagandang ginagawa nila, napupunan nyo ba? Tapos kapag sinabihan kayo ng mga bias, galit na galit kayo. High blood na naman ako. Not open. Because this doesn't help anybody. This is and again, this is the holy month of Ramadan. For most of us Muslims, for all of us Muslims, this is a month of peace, a month of prayer, and I'm sure that on behalf of all Muslim Filipinos, what's in the bottom of our hearts is that kalma. Baby, kalma. Kulit sumayaw ni Banat Boy, no? Wala kasi akong sound. Dat pala, nag-ano ako. Hayaan nyo. I-upgrade ko tong mga kagamitan ko, ha? Tsaga-tsaga lang. I-upgrade. Kalma. Baby, kalma. Bigla. May pumasok sa isip ko bigla. Paano kaya pag si Maring Janet yung sumayaw ng kalma? Sabi, Maring Janet, kalma. Uy. Baby, kalma. Pitik na pitik siguro yun, no? Paano kaya pag si Maring Janet yung sumayaw ng kalma? Kasi pag si Banat ba yung sumasayaw ng kalma, parang robot Pag si Maring Janet kaya, ay tsura nun, no? Sagwa siguro po. will succeed
in moving forward peacefully and united, both Muslims and Christians alike. And it will be very difficult for Ang haba us to pala do nitong this napili ko na when video. two great leaders Yan yun na, fighting pagtsagaan against na each natin other. President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Roa Duterte. In regards to the prayer rally, is it an opposition? Is it really something to be worried about? Kami naman, we're from Mindanao. So, basta lang walang armas, walang crossfire, walang violence, and there's no harm. It's part of our democratic process Wow, for us to have freedom of prayer. Wow, democratic process, ha? Wow, ha? Wow, ha? Ako nga. Democratic process pala, ha? Opinion, freedom of speech, and in the end of the day, I strongly believe that the majority of the Filipino people will rally with our President Bongbong Marcos, because he's doing the right thing. For me, parang I really don't. Ito na siya, no? Ito na yung bata ni Tamba. Ang tangin na mga itsura nito mga to. Hayok na hayok sa Duterte, no? Itsura, oh. Kamukha mo na, konti na lang maging kamukha mo na si Pulong, ha? Kakasitan nyo sa Duterte, oh. Nagiging Pulong ka na rin, balbasarado ka na rin. Understand the concept of the prayer rally kasi it's becoming a different kind of rally. Minsan mellow, minsan mainit na, umiinit. Pero the personalities who are there should be the personalities who are first and foremost na dapat nandyan na tutulong sa gobyerno para ayusin yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga political tension. But for me, they should also, of course. Ano ang karapatan nyo para pagbawalan nga yung mga Duterte na kung anong gusto nilang sabihin doon sa rally? Nung pumunta si VP Sara sa prayer rally ni Pastor Apollo Kibuloy, so marami kayong nasabi na kesyo ganito, binastos daw ni VP Sara ang ating Pangulong Bongbong Marcos na kung ano-ano daw pinagsasabi agad, na meron pa yung nagmasyado daw nagmamadali agad, no? Samantalang kung hihimayin nyo yung kung papanoorin nyo po yung interview ni VP Sara, wala namang pangit na sinabi si VP Sara doon, no? Si Tatay Digong, no, unang-una, kahit ano pong sabihin ni Tatay Digong, kahit pagmumurahin niya kayo ng mga kongresista, ng mga congressman, no? Kahit na pagmumurahin kayo noon, wala kayong ano doon. Wala naman na, hindi naman na nakaupo yun, eh. Parang parang affected kayo. Kung wala naman pala talaga na ginawang mali itong kampo ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos, edi explain nyo. Dapat in-explain nyo nga yung about dun sa mga sinabi nila, eh. Kaso ang ginagawa nyo, puro nakakasama po sa ating bansa ang ginagawa ni former President Duterte. Freedom nyo yun, eh. Lahat naman tayo dito sa Pilipinas may freedom. Dito na naman si Nino Barsaga, oh. Bana gabi na, Nino, 7 na, andito ka pa rin, ha. Bana, langaw, oh. Nag-spray na ako dito, eh. Kakaligo ko lang, ha. Freedom of speech ni Tatay Digong, yun, wala kayong magagawa. No? Kaya kung ako sa inyo, sige lang, mag-iiyak lang kayo dyan mag-iiyak lang kayo dyan sa, tangin na talaga itong mga langaw na to. Bad trip na, kakaka-bad trip ng mga alagad ni Nino Barsaga, oh. Ano talaga itong engkanto na to. Sige lang, mag-ano lang kayo, magpuputak lang kayo dyan kada pa-interview nyo. At least may content kami. At naman tayo, walang monopoly ng love of country. Lahat yan, mahal nila yung bansa. Pero, mas marami pong malalaki. Oy, anong lahat tayo? Kami lang.
Hindi kayo kasama, wag niyo isama sarili niyo na mahal niyo ang bansa. No? Dahil kung mahal niyo yung bansa, pinahalagahan niyo sana yung mga taong tumulong sa inyo para mahalal kayo diyan. Mahal namin, mahal natin. Kami lang. Kayo hindi. Hindi ko kasali dun. Sabi niyo mahal ng bayan. Pigilan niyo mga ganyan, yung mga pa-victim effect niyo diyan. Mahal natin ang bansa. Alam, lahat naman tayo nagmamahal sa bansa. Mahal yung dipunggol. Ang alam ko lang mahal sa inyo, bigas. Yun lang. Ang alam kong mahal sa inyo, yung bilihin dito. Pero yung sinasabi niyong pagmamahal niyo sa bansa natin, wala kami nakikitang gano'n. Kaya tigil-tigilan niyo kami, ha. Problema yung bansa kaysa mag-uumpisa tayo. Instead dapat with political problems, political accusations, yung mga hindi na po kailangan na sinasabi sa entablado na syempre it will only agitate the public, yung mga Wala ka nang pakialam dun, Kong. Kung ano man yung sabihin ni Tatay Digong, wala kayong pakialam dun. Mantimang naman tong mga to. Wala kayong pakialam dun. Ba't yung masyadong ano kayo dun? Masyado affected kayo dun. Karapatan niya yun eh. Tsaka ito lang yung sinasabi nyo na parang pinupush nyo pinupush si Tatay Digong, yung mga tao na lumaban sa gobyerno. Walang yan, yung Bonifacio na yan, lapit-lapit lang sa Malacanang yan. Ilang araw na ba yan? Pang 7 days na ba? Pang 7 days na nga ata yung rally na yun, hindi ko na matandaan, sorry. Nakita nyo ba na sinugod ba ng mga tao doon? Narinig mo, ang hirap sa inyo eh. Yung mga para sa inyo ay mali sa mga sinasabi ni Tatay Digong. Ayun lang yung sinasabi nyo dyan pag ini-interview kayo. Pag nasa media kayo. Pero yung sinabi ni Tatay Digong na respetuhin natin yung mga kapulisan or inaawat niya yung mga tao na wag lumaban sa gobyerno, ba't hindi nyo nilalahad yan? Tingnan nyo yung pagiging bias nyo. Buti na lang, kapi ko yung sinunog na kanin. Iwas high blood. Okay, so I encourage them na tulungan natin yung gobyerno natin, tulungan natin si Presidente Bongbong Marcos kasi ang aga po eh. Ang aga po eh. Aga nyo po sumipsip eh. Ang aga nyo po sumipsip, Kong eh. Tagal pa ng halalan, Kong eh. Masyado naman kay Kong. Aga-aga pa, Kong. Yung sinasabi mong maaga pa. Ikaw nga, ang aga mo sumipsip eh. Kung na mga datingan itong mga to eh, no? Parang talagang todo pukpuk eh. Ano to? Parang mga bayarang vlogger na rin ba? Per quota? Kapag maganda yung sinabi mo sa media, additional? May ganun ba? May ganun ba dito? Parang meron eh. Parang may acting pa eh. Ninyo. I encourage them na tulungan natin yung gobyerno natin, tulungan natin si Presidente Bongbong Marcos kasi ang aga po eh. Ang aga po ng politika. Napakaaga po. So, tulungan. Bakit yung ginagawa nyo? Hindi ba pang populitika yan? Hindi ba pang pamumulitika yung ginagawa nyo? O bakit yung yung kay Pastor Apollo Quiboloy, hindi ba pamumulitika yan? Kaya nga kayo nagsasalita ng ganyan kasi natatakot kayo dahil sobrang daming supporters ni Pastor Apollo Quiboloy eh. Kaya nga todo kayo eh, todo epal kayo diyan eh. Dahil nga napapansin nyo mukhang may pagkakalagyan kayo sa mga tigasunod pa lang ni Pastor Apollo Quiboloy, may paglalagyan na kayo. O hindi pa ba pamumulitika yan? Ay no. Minsan talaga parang alam mo yung mga nangyayari sa mga pelikula, parang nangyayari din talaga sa tunay na buhay eh. Ito sa movie ko lang napapanood tong mga ganitong mga eksena eh. Ngayon sa totoong buhay ko na nasasaksiyan, no? Hamig pa siya ni Bembol Rocco. Ay ni sino ba to? Yung kontrabidang
Laging kontrabida kay Robin. Yung sinenso niya doon sa puno ng nyog. Sino ba yan? Bumble Roman? Tama ba? Si Bumble Roman. Tama ba? Bumble Roman ba yun? Ano yan? Res Cortez something. Oo nga, no? May pagka-Res Cortez nga. Hindi, pero mas bagay sa kanya si Bumble Roman. Nandiyo yung sa Bad Boy. Yung nilagari niya, yung sa puno ng puno ng nyog. Eto. Kalahin mo, congressman ka na ngayon. Yun, Bamber Moran. Roman tuloy. Bamber Moran pala. Kalahin mo, dati artista ka lang, congressman ka na ngayon. Natin yung bansa. Ano? Entablado na syempre it will only agitate the public, yung mga nagrarally. So I encourage them na tulungan natin yung gobyerno natin, tulungan natin si Presidente Bongbong Marcos kasi ang aga po ng politika. Napakaaga po. So tulungan po natin yung bansa. Vegeta, pasok. In terms of statistics, in the Akala ko si Jackie history Chan. of the Filipino, nakikita po natin na mapagbigay ang Pilipino. So, sa midterm period ng isang presidente, pinagbibigyan po ng Pilipino. So, lahat po na nag-atake sa isang presidente during the midterm ng presidente, Puso mo, Ma'am first 3 Jasmine. years siya, ay bumabagsak sa popularity, bumabagsak sa politika. So, sabi nga ng kasama natin na Assistant Majority Floor Leader Ortega, Lagi nilang sinasabi, yung ginagawa daw ng mga Duterte is mamumulitika. Pero ano ba yung ginagawa nyo, hindi ba? Mamumulitika din yung ginagawa nyo, ah. Lagi nyo sinisiraan si BP Sara. Lagi nyo sinisiraan ng mga Duterte. Ano bang tawag nyo doon? Diba? Hindi na nga kayo natapos-tapos sa hanggang ngayon. Sumbat nyo pa rin yung confidential fund na yun kahit naisoli na eh. Kahit na tinanggihan na eh. Yung kay kay Pulong, hanggang ngayon di pa rin kayo makamove on. So sasabihin nyo, yung mga Duterte masyado pang maaga para mamulitika. Ano ba yung ginagawa nyo? Boss Jay, iwas sa humba. Masamang makakalimutin ba? Hindi makakalimutin talaga ako, guys, sorry Laglag kasi ako dati sa nalaglag ako sa 3rd floor. Yan. Simula na yun yung naging sakit ko. Kahit minsan hawak ko na, nakakalimutan ko. Minsan nakakalimutan ko na sobrang gwapo ko pala eh. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Sa totoo lang. Minsan nakakalimutan ko yun. Minsan paglabas, totoo hindi ako naglalabas ng bahay. Minsan nakakalimutan ko na ganun pala itsura ko. Kaya yun, na-expose tuloy ako. baka aga, 2025 ba election, ngayon na nagrarally na sila. And kung bumalik tayo sa EDSA Revolution, ayun po ang inumpisahan. So it's antique page, no? They cut and paste and try to put in this time na madali ang social media. So hindi na siguro natutugma. It's a contradictional in terms of personality. Nagtutugma yung prayer rally ngayon na ang dami-daming potential na investments na nakukuha ni Presidente Bongbong. Kausap ko po mga bankero sa... Ano po ba ibig sabihin nyo? Parang nasasapawan ng prayer rally yung atensyon ng mga tao kaysa dun sa nagagawang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po ba? Ganun po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Kong? Na parang mas nasasapawan ng prayer rally or mas nasasapawan ng mga Duterte yung ginagawang mabuti ni Pangulong Bongbong Marcos. Di dapat ayun yung pinag-usapan nyo dyan. Dapat yun yung pinag-usapan nyo dyan. Ba't yung pinag-uusapan yung Duterte dyan?
Eh kung yun naman pala din yung gusto nyo, ay nako talaga. Ay nako. Nakaka-stress tong mga sister ni Maring Janet eh.